Sa katahimikan ng gabi, nagtagpo ang dilim at mga lihim. Sa isang sulok ng bahay, tahimik na pinagmamasdan ni Dennis si Carol na hawak ang baso ng inumin. Sa isip ni Dennis, malapit na niyang maisakatuparan ang matagal na niyang planong paghihiganti. Sa inuming iyon ay may halong gamot, isang kemikal na kayang magpatulog at magpawala ng ulirat. Ito ang magiging daan para mapasunod niya si Carol at tuluyang makontrol ang lahat. Habang dahan-dahang inilalapit ni Carol ang baso sa kanyang labi, napangiti si Dennis. Sa loob-loob niya, ito na ang sandaling pinakahihintay. Ngunit bago pa man mainom ni Carol ang inumin, biglang bumukas ang pinto. Dumating si Wilfred. At sa pagdating nito ay tila bumagsak ang lahat ng plano ni Dennis. Nagulat si Carol sa biglang presensya ni Wilfred at dala ng kaba ay ibinaba ang baso. Agad siyang tumakbo palabas ng bahay. Dala ang takot at pagkalito. Nataranta si Dennis at mabilis na humabol. Sa madilim na bakuran, tanging buwan lang ang ilaw. Hinabol niya si Carol na halos mawalan na ng lakas sa pagtakbo. Sa gitna ng paghabol, abot-abot ang hingal ni Carol, ngunit hindi siya huminto hanggang sa maabutan siya ni Dennis sa isang bakanteng lote. Doon, sa harap ng lalaking minsang pinagkatiwalaan niya, hinarap ni Carol si Dennis na may galit at paninindigan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang shell, isang bagay na hindi inaasahan ni Dennis na makikita pa. Ang bahagi ng porselas na iyon ay galing kay Joy, ang babaeng pinaslang ni Dennis noon. Alam na ni Carol ang lahat. Nabunyag na ang lihim na pilit tinatago ni Dennis. Siya pala ang tunay na pumatay kay Joy. At si Carol ang ginamit upang pagtakpan ng mga kasalanan niya. Sa sandaling iyon natigilan si Dennis. Mabilis siyang lumapit, ngunit kasabay noon ay dumating si Wilfred na sumunod kay Carol matapos mapansin ang pagtakas nito. Ang tensyon ay agad sumiklab. Hinawakan ni Dennis si Carol at tinutukan ng baril si Wilfred. Ang lamig ng gabi ay tila naging apoy ng galit at takot. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, narinig nila ang mga sirena ng mga pulis na papalapit. Alam ni Dennis na tapos na siya kung mananatili pa roon, kaya't mabilis niyang tinulak si Carol at tumakbo palayo, bit-bit ang matinding galit at pagkadismaya. Habang tumatakas, paulit-ulit niyang inuusal sa sarili na hindi siya papayag na matalo. Sa isip niya, kailangan niyang makabawi. Kailangan niyang matalo si Wilfred. Hindi siya papayag na makita ang kaligayahan ng taong kinasusuklaman niya. Makalipas ang ilang araw, nabalot ng mas madilim na hangarin ang kanyang isip. Habang nagmamaneho sa kalsada, napansin niya ang sasakyan ni Tristan kasama ang batang si Leah. Sa isang iglap, binilisan niya ang takbo ng kotse at hinarangan ang daan. Nagulat si Tristan, ngunit bago pa siya makakilos, bumaba si Dennis at pinagbubugbog ito. Sa loob ng ilang sandali, nawalan ng malay si Tristan at tinangay ni Dennis ang magtito. Dinala ni Dennis si Leah at Tristan sa isang tagong lugar, isang lumang bodega sa labas ng bayan. Doon niya sila ginapos at ginamit bilang panibagong bala sa kanyang plano. Samantala, sa bahay nila Wilfred, abala sila nag-iimpake ng mga gamit. Plano nilang lumipat upang mapagsimula ng bagong buhay, malayo sa gulong iniwan ni Dennis. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, dumating si Amber, hingal at takot. Dala ang masamang balita. Wala si Leah sa kanyang silid. Agad na nanlamig ang katawan ni Wilfred. Sa isang iglap, naglaho ang kaba at takot. Alam niyang si Dennis ang may kakayahang gumawa nito. Kinagabihan, natanggap nila ang tawag. Sa kabilang linya, ang boses ni Dennis, malamig, mapanlinlang at puno ng puot. Ipinakita niya sa video call si Leah at Tristan na nakatali, halatang takot at umiiyak. Ipinagmalaki ni Dennis ang kanyang ginawa at sinabing may kapalit ang kalayaan ng mga ito. Ang kondisyon, kailangan barilin ni Carol si Wilfred kung gusto nilang mabuhay ang mga bihag. Walang tigil ang pagluha ni Carol.
Alam niyang ito ang pinakamahirap na desisyong kailangang gawin. Ngunit para sa kaligtasan ni Leah, kailangan niyang sundin ang utos. Si Wilfred naman, sa kabila ng lahat, ay tanggap ang kapalaran. Mas pipiliin niyang siya ang mawala kaysa mapahamak ang mga inosente. Sa isang madilim na lugar, hawak ni Carol ang baril habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa kabilang dulo ng linya, nakamasid si Dennis, nanonood sa kanilang bawat galaw at nakangising demonyo. Sa kabila ng pag-aatubili, ipinikit ni Carol ang kanyang mga mata at kinalabit ang gatilyo. Bumagsak si Wilfred, umalingaw-ngaw ang putok at sabay nitong binasag ang puso ni Carol. Sa kabilang linya, tuwang-tuwa si Dennis. Akala niya ay nakamit na niya ang tagumpay, ngunit bago pa siya tuluyang makapagdiwang, biglang sumunod na putok ang narinig. Si Ronnie ang bumaril kay Carol. Sa loob ng ilang segundo, nagbago ang lahat. Habang nakikita ni Dennis sa video ang pag-aagaw buhay ni Carol, tila nabasag ang kanyang isipan. Ang babaeng ginagamit lang niya noon ay naging sentro ng kanyang emosyon. Hindi niya matanggap na nakahandusay ito, duguan at walang malay. Sa sandaling iyon, tuluyang nawala sa kanya ang kontrol. Si Ronnie na ngayon ang may kapangyarihan. Sa halip na galit, takot at pagsuko ang nanaig kay Dennis. Inutusan siya ni Ronnie na pakawalan sina Leah at Tristan kung gusto pa niyang mabuhay si Carol. Wala nagawa si Dennis kundi sumunod. Sa kanyang pagkalito at kagustuhang maligtas si Carol, dinala niya sina Leah at Tristan pabalik sa kalsada at inihanda para pakawalan. Ngunit bago pa niya maisagawa ang lahat, dumating ang mga pulis. Palibot-libot sila at wala nang ibang matatakbuhan si Dennis. Sa huli, isinuko niya ang lahat at tuluyang naaresto. Habang dinadala siya ng mga pulis, wala na siyang ibang masambit kundi ang pangalan ni Carol. Sa loob ng sasakyan, nakatingin siya sa kawalan at doon niya napagtantong ang galit at paghihiganti ay walang ibang maidudulot kundi kapahamakan. Samantala, sina Carol at Wilfred ay agad na isinugod sa ospital. Pareho silang sugatan, ngunit milagrosong nakaligtas. Sa tulong ng mga doktor, unti-unti silang nagkamalay. Ang unang nakita nila pagmulat ng mata ay sina Leah at Tristan, ligtas. Nakangiti at yakap ang isa't isa. Sa sandaling iyon, unti-unting napawi ang takot at pighati. Napangiti si Wilfred at hinawakan ang kamay ni Carol. Alam nilang tapos na ang bangungot. Si Dennis, ang utak ng lahat ng kaguluhan, ay tuluyan ng nakulong. Ang dating kinatatakutang lalaki ay ngayon isa ng bilanggo ng sarili niyang kasamaan. Si Ronnie naman, matapos ang lahat ng naganap, ay tuluyang nagbago. Napagtanto niyang ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa pagmamay-ari kundi sa paglaya. Ipinasya niyang baguhin ang kanyang buhay at kalimutan ang nakaraan. Makalipas ang ilang linggo, bumalik ang katahimikan sa kanilang paligid. Sa wakas, nakamit ni Carol, Wilfred, Leah at Tristan ang kapayapaan. Ang dati puno ng kaguluhan ay napalitan ng pag-asa. Sa bawat pagsikat ng araw, naroon ang panibagong simula. Malaya sa kasinungalingan, takot at kasalanan. At sa likod ng lahat ng sugat na iniwan ni Dennis, nanatiling matatag ang pagmamahalan at pagkakaisa ng mga naiwan. Ang trahedya ay naging aral at ang dilim ay napalitan ng liwanag.